Isang misteryosong Amerikano sa akdang El Filibusterismo. Mr. Leeds, sino nga ba siya? Tunay nga ba siyang mandaraya? Halina't samahan niyo kaming tuklasin kung sino nga ba si Mr. Leeds. Nabalitaan niyo na ba ang tungkol sa isang Amerikanong may ngalang Mr. Leeds? Mahusay raw siyang magsalita ng Kastila, dulot ng ilang taon niyang paninirahan sa Timog Amerika. Balita ko pa, siya ang namamahala sa isang exhibit na nila'y may nagsasalitang ulo sa may perya sa Quiapo. Ngunit hindi ba't pinagdududahan siya ng mga praile na mandaraya? Paano nga ba naman nangyaring may ulong nagsasalita? Ang sabi-sabi ay pinaniniwala niya ang kanyang mga manonood na kaya niya ipatawag ang mga patay. Sabi ng mga nakapanood sa kanyang pagtatanghal, imutis ang ngalan ng bantog na ulo. Nakamamangha naman pala ang kwento niya. Saan ba siya matatagpuan? Nais ko itong masaksihan. Wala na sila rito. Sinasabing nagulantang ang mga praile sa kanilang nasaksihan kaya't inutos nilang ipatigil ang exhibit na iyon. Nahuli ba si Mr. Leeds? Hindi. Ang sabi nila ay bago pa man din ipatigil ang pagtatanghal ni Mr. Leeds ay naglaho na lamang siya ng parang bula. Nakamamangha talaga ang istorya ni Mr. Leeds, puno ng misteryo at mahika. Ano kaya ang tingin ng iba sa katauhan niya? Kung ako ang tatanungin, naging isang magandang panauhin si Mr. Leeds sa atin. Inaliw niya tayo gamit ang mga pagtatanghal niya. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ba't pinaniniwala niya ang mga manonood na kaya niya gumawa ng mga bagay na malayo naman sa katotohanan? Kung gayon, hindi ba't ang tawag dapat sa kanya'y manloloko? Ngunit wala tayo sa posisyon at hindi naman natin maaaring husgahan ang pagkatao ni Mr. Leeds ayon lamang sa mga kwentong ating narinig. Kung gayon, nais kong mag-iwan ng isang katanungan para sa mga manonood. Sa inyong palagay, matapos namin ipakilala sa inyo ang naging papel ni Mr. Leeds sa akdang El Filibusterismo, ano ang mahihinuha mo sa kanyang pagkatao? Isa nga ba siyang mabuting panauhin sa kwento o isa lamang manluloko?